Eto, agree ho ako dito. Naniniwala po ako dito. Legal na proseso, inaabuso ng kampo ni VP Sara. Alam nyo ho mga kababayan, yung lahat na pwedeng maging legal, yung lahat po ng pwedeng kayang ilusot, miski ho yung sinasabi nilang pagpapahinto sa Supreme Court, lahat po yan. Susubukan nila. Yan pa yung sinasabi nila mga bossing na hindi daw po sila nag-aalala sa impeachment. Biruin nyo ho yun. Basahin natin ito, mga boss. Oh. Sabi dito, inakusahan ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kampo ng mga Duterte na inaabuso umano ang legal na proseso sa bansa upang malihis ang issue sa impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ang naging akusasyon ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega sa kanyang pagsusuri ng mga petisyon na isinampa ng mga Duterte sa Korte Suprema at maging sa Office of the Ombudsman kaugnay ng usaping impeachment. Kung hindi ho yan, mga kababayan, natatakot sa impeachment at kung hindi po, tumatatak sa utak nila yung impeachment, hindi sila magpapasok lolo sa Supreme Court. Rerektahan po nila yan, hihintayin nila at pagkatapos sa kanila ipapaliwanag lahat. Di ba? Actually, sa umpisa pa nga lang hindi na aabot siguro sa impeachment yan kung doon pa lang po sa mga patawag sa kanila sa Congress para mag-explain Pero ano ho ang ginawa nila, mga kababayan? Lahat ng pwedeng ipampalusot, gagamitin nila. Lahat ng pwedeng ipang-alibay, gagamitin nila. O, di ho ba? Ako ho, kung ako ang nasa posisyon ng Vice Presidente at alam ko kung ano lahat, at alam kong wala akong ginawang mali, anong Supreme Court? Bakit pa ako pupunta doon? Alam ko naman na kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. O di ba? Halika sa Kongreso, umpisahan natin yung gusto nyong investigasyon. O di ba? Mga kababayan, kaya lang, wala Lahat alibay. Lahat kumbaga, dinadaan sa dahilan. May party po, kaya hindi po ako nakapunta o kaya hindi po kami nakapunta sa NBI, sumasakit na po ang dibdib ni Sulaika, kaya hindi na po kami pwedeng mag-participate sa inyo. Sumasakit ang dibdib kasi ipit na ho doon sa mga tanong. At pag sinagot pa nila yon, ay nako, wawa sila. Mahahalata ng taong bayan. Sabi pa dito, this is a clear abuse of legal processes instead of addressing the serious allegation of corruption and misuse of public funds. The Vice President and her camp are wasting the time of our court with frivolous cases designed to harass those who simply did their duty. Wika ni Ortega na kinatawan ng unang distrito. Alam ko yung yung nakababatang Ortega, kaibigan ko yun. Pakoy ang pangalan. Kaya lang, parang lahat naman yata sila Pakoy ang pangalan. Di ba? Imbis na sagutin po, mga kababayan, ng kampo ni BP Sara, wala pong ginawa kundi mag-alibay. Eto tingnan nyo ho yung dalawang panig. Batuhan di ba? Batuhan. Babato ang dating Pangulong Duterte ng aligasyon. Ang gagawin po ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, sasagutin, Maglalatag ng ebidensya. Maglalatag ng katotohanan. Di ba? Sasagutin. Wala po silang pinapalagpas, mga kababayan. Eto na ngayon. Meron mga iniimbestigahan kay Inday Sara Duterte, mga bossing. Ano po ang ginagawa nila? Iwas. Iwas. Alibay. Nagtatago sa mga alibay, nagtatago sa mga dahilan. Di ba? Yun yung dalawang pagkakaiba, mga bossing. Kaya, hindi ho ako nagtataka kung bakit
yung kampo nila ay pakunti ng paunti. Bakit to? Kasi may mga nadidismaya din dyan. Hindi naman po lahat ng DDS, mga bossing, utu-uto. Di ba? Yung iba, utu-uto Bakit to? Kahit anong sabihin mo dyan paniniwalaan agad yung iba, nag-a-analyze. Ina-analyze din nila. Si BP Sara, bakit kaya ayaw sumagot nitong tao na to? Hindi ko naman pwedeng ipagtanggol tong tao na to kung hindi niya kayang idepensa yung sarili niya, kung ayaw niya man lang kaming bigyan ng mga dahilan niya, no? Kung ano ang nangyari doon sa mga perang yun. Di ba mga kababayan? Yun yung pagkakaiba ng dalawang panig. Pag nag-akusa sila kay Pangulong Bongbong Marcos, sinasagot. Pag sila naman po ang inimbestigahan, wala. Tago. Alibay. Dahilan. Panay na lang ho ganun. Pinupolitika kami. Paulit-ulit na lang ho ganun. Di ba? Tuloy ko to Magugunitang. Bukod sa petisyon ng tinaguriang Davao lawyer, no, nagsampa rin ng hiwalay na aksyon legal si BP Duterte sa Korte Suprema na pawang nagpapatigil ng impeachment proceeding laban sa kanya. Yan yung sinasabi nila na hindi iniisip o masakit pa ang break-up kesa ma-impeach ng House. Di ba? Sabi ni Jordi, si De Lima lang ang di na ospital nang nakulong yan ay patunay na wala talagang kasalanan. At tumindig ho, di ba? Naharap din sa kasong graft and corruption sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe at Zamboanga City, dating Appropriation Committee Chairman Elizalde Oco, ako Bicol Party List, etc., at si Estela Kimbo, no? Ang reklamo laban sa nabanggit ng mga opisyal ng Kamara de Representante ay sinampa ng Office of the Ombudsman ni Davao del Norte District, Pantaleon Alvarez. Yung mga kakampi ho nila, mga kababayan. Dapat ito si Alvarez tinuluyan Dapat tinuluyan ho yan, mga kababayan. Bakit? Minsan na pong nadulas yan doon sa kanilang mautog. Minsan na pong humimok ng rebellion yan. Mga kababayan, kung maalala nyo, tamemi siya nun. Di ba? Hindi lang pinatulan talaga. Tamemi si Alvarez nun, mga kababayan, mga boss chief sir. Ilang linggong hindi nagparamdam. Ako naniniwala ako, kinabahan ang itlog niyan. Ano po? Ano sabi niya? Yung humihimok ng ating mga kasundaluhan na talikuran daw. Di ba? Tahimik siya. Hindi siya nagparamdam nun di ba ngayon, medyo dahil siguro, naiisip niya, okay na, lusot na ako dun. Sige. No? Para mapagtakpan ko. Ang vice-presidente, kakasuhan ko itong mga ito. Sila Martin Romualdez, si Dalipe, sino pa? Si Stella Kimbo, si Saldico. Hanggang ngayon naman po, walang mga mapatunayan. GAA nila, yung BICAM, yung GAA, nahuli sila. Di ba? Tapos nung nahuli sila, biglang BICAM na lang daw ho. Mga bossing. Yung mga estilo ho nila, mga kababayan, ang ginagawa nila, tumatambak nung mga kaso, no? Hindi na lang puro rumekta doon sa talagang problema nila. Di ba? Hindi na lang rumekta, mga kababayan, doon sa nasagutin yung mga problema nila. Ang ginagawa, wala, pasikot-sikot po. Sabi dito, we see this for what it is, no? An attempt to intimidate the House, divert attention from the issue. Correct. Yan po ang ginagawa nila. And create noise to mislead the public. Kasi hanggang ngayon po may mga may mga DDS na uto-uto no? But no amount of legal theatric can erase the facts
there were serious and questionable transaction in the Vice President use of confidential funds and in the Department of Education under her watch. Yan ho yun, mga kababayan. Ano? Kaya po, merong impeachment para kay Inday Sara Duterte, mga bossing, dahil po sa hindi maipaliwanag na mga confidential funds, dahil po doon sa mga Kokoy Villamin, dahil po doon sa mga Mary Grace Piatos, na ang nakakakilala lang ho yata si Bato de la Rosa. Ano ho ba? At madami pa pong iba. Biruin mo, Kokoy Villamin. Meron pang DepEd na Kokoy Villamin. Meron pang pang OBP. Di ba? Tapos, iisang tao, magkaiba ang pirma. Saan ka nakakita nun? Lahat yun. Ano po? Kaya nga nagtataka ako Yung mga DDS, wala na yung mga yan. No? Bulag na yung mga yan. Biruin mo, para maipagtanggol nilang ng maayos yung kanilang vice-presidente o vice-presidente natin, kasi Pilipino naman din po tayo. Para maipagtanggol nila ng maayos si BP Sara, kailangan nilang marinig, no? Yung mga isasagot ni BP. Kaya lang wala, no? Ang gagawin nila, kahit hindi na nila marinig kung ano yung ipapaliwanag ng vice-presidente, okay na yun. Basta wag lang ma-impeach. O di ba? Paano yun? Wawa. Wawa yung mga ganun.